ang pagluha ng Antikristo at ng bulaang propeta. Ito ay hindi lamang po pagluha. Ito po ay pagsigaw, paghiyaw, pagmamakaawa sa Panginoon Jesucristo. Pagdating po ng panahon na yan, sila po ay ibubulid sa Gehenna. Alam na, napaka-importante pong malaman natin lahat. Itong dalawang taong ito, the Antichrist and the false prophet, will be the first to occupy Gehenna hell. Kasi may mali tayong kaisipan dati, especially while growing up in Christianity, especially nung nag-a-attend ako ng mga Sunday schools nung bata ko. Ganito kasi sabi ibubulid sa impyerno, paparusahan sa hell, pagbad sa hell, ganon. Tipong ganon. Yung hell perception natin that time was maapoy agad. Not knowingly na pag namamatay pala talaga ang mananampalataya ngayon, okay, ay pumupunta na agad tayo sa third heaven. Di ba? Pero yung mga namamatay na hindi mananampalataya, pumupunta muna sa isang temporary detention na tawagin ay Hades. Hades. Nandoon sila, okay, hanggang dumating yung tinatawag naman nating Judgment Day. Pero pag dumating na yung Judgment Day, ultimately, lahat ng mga nag-reject kay Christ from the beginning of time up to doon sa time na in-appoint ng Panginoon na yon, bubuhayin muli sila, bibigyan ng laman, tangible like this, na hahawakan, nakakadama, okay, at ibubulid sila ng sabay-sabay sa Gehenna. Kalain yan? Napakahirap po. Pero, ang pinakabuena mano po dito ay ang Antikristo at itong bula, ang propeta. Okay? Dahil sa kanilang gampanin, or should I say, sa kanilang, ewan ko kung anong tawag dito, pero yung kanila kasing buhay ay talagang ubod ng taliwas, no, sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? Mahirap po itong ipaliwanag, pero ang Antikristo po ay talagang someone na noong pa nakahula na. Lilitaw anytime. Pero hindi siya lilitaw hanggang nandito pa po ang church. Kaya the church must be raptured first, then after that, ang unang salot na lalabas sa 7 selyo ay ang Antikristo. Sabi nga doon ay nakasakay po siya sa kabayong puti. Kala nung iba, pag nakasakay sa kabayong puti, akala ko rin nung araw, akala ko si Jesus yun, pero ito pala yung merong masquerade. Sabi nga ni Karen Carpenter, we've lost in this masquerade. Di ba? Yun ang boses niya. So, yan po ang gusto kong sabihin, no? So, yeah. Talagang hindi pala siya yung nakabayong puti pala. It's not Jesus, but the counterfeit. The counterfeit one, the Antichrist. And then, meron po siyang tagasigaw. Meron po siyang kanang kamay. No? Siyempre, in-appoint din niya ng demonyo for that purpose of introducing the Antichrist tactics and ways to the world. Not knowingly, hindi alam ng mga mundo na si Satanas talaga nakakakuha ng lahat ng papuring yon. Dahil kung meron pong Holy Trinity, yung totoong Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, abay, meron din pong Satanic Trinity. Ano po yon? Unholy Trinity. Ito po yung si Satan, the Antichrist, and the false prophet. Di ba? Talagang kina-counterfeit, talagang minimimik ang imahe ng Diyos. No? So, ayan po ang kanilang gawain. Pero, ang magiging ending po ng mga palasong ito, ng mga taong ito na talagang, alam niyo ba ang Antikristo, ang pinakamasamang taong mabubuhay sa mundo. Walang kasing sama. Talagang si Satanas po nakadwell diyan, no? At yung bulaang propeta, magamat medyo maamo ang dating, pero ang mga salita niyan masasama rin no? Dahil lumalait sa Diyos ang kanyang mga binabanggit at mga tinuturang mga salita. So ayun po, at yeah, and I recommend yung video ng Wisdom tungkol sa The Antichrist. Meron pong channel na Wisdom. Capital W, capital I, capital S, capital D, capital O, capital M. Ako po ay willing doon sa mga video niya. Ang galing, ang ganda. I can say the best sa YouTube. Wala akong nakitang kasing
ganda ng kanyang presentation. At itong araw na ito, uploaded nila kanina yung bibigyan ba ako ng pera ng wisdom dito? O sana padala na ako ng pera. I-promote ko eh. WISDOM, capital lahat, capitalize lahat, no? Ang bagong uploaded nila as of this morning ay yung kung ano ang mangyayari sa Millennial Reign of Christ. The best. Wala akong nakikitang kapareho niya sa YouTube. The best. Maniwala kayo sa akin. So, ayan pong gusto ko pong sabihin po sa inyo na, yes, bibigyan ba akong pera? Okay, joke. So, ang Antichrist po at ang false prophet ay magdaranas ng napakasaklap at napakalupit na katapusan. Pero for the meantime, sila po ay talagang mananalasa. Sila po, akala nila walang katapusan yung kanilang gawain na ganyan. Pero may katapusan po yun. Okay? Dahil nilapastangan nila ang Panginoong Hesukristo. Thank you po and God bless.